Handa na ang prosecution team para sa oral arguments mamaya patungkol sa hiling nilang masabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, bakit inagahan ng prosecution itong paghahain ng motion para nga sa tax records ng bise? Cheryl, kanina nga sa isinagawang press conference ng prosecution ay sinabi na nila na para maiwasan daw ang delay na ginagawa nga dito sa trial ay minabuti na rin nila na ipasabpi na nga itong tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ito yung mga nakapaloob doon mismo sa loob ng isang green box na isinumite mismo ng Bureau of Internal Revenue. Noon pa lamang House Justice Committee hearings hanggang ngayon na ipinababalik na nga muna sa BIR para sa subpoena na itatalakay sa mga susunod pang araw, lalong-lalo na dito sa article ng Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi papayagan ng impeachment court na mabuksan ang green box na naglalaman nga ng BIR tax records, sapat pa rin ba yung mga ebidensya ng prosecution para nga patunayan yung kanilang aligasyon ng unexplained wealth? Cheryl, naniniwala naman yung prosekusyon na sapat pa rin yung mga ebidensya na kaya nilang ilatag pagdating nga dito sa talakayan ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kung hindi mang payagan na mabuksan itong green box mula sa BIR. Kung maaalala lang din kasi natin ng mga nagdaang pagdinig ng House Justice Committee, doon na isiwalat na may around 6.7 billion pesos na flagged transactions itong si Vice President Sara Duterte at ang asawa niyang si Attorney Carpio simula 2006 hanggang 2025. Ganyang kalaki yung halaga na nais ipresenta ng prosekusyon pagdating nga ng trial. At bukod pa riyan, na pakinggan din natin doon sa mga nagdaang Justice Committee hearings na meron ngang non-declaration of cash si Vice President Sara Duterte sa kanya namang mga salin. Kung magkahiwalay ang magiging botohan sa subpoena para sa BIR records at sa bank at AMLAC records, ano yung posibleng maging epekto nito sa takbo ng impeachment trial? Cheryl, ganun pa rin naman daw yung magiging takbo ng trial. Possible talaga at nakumpirma naman na 2 motions ang gagawin dito ng prosecution. Ang titingnan lang din natin ay kung pwede bang i-consolidate ito sa isang motion. Pero ang dalawang motion na yan ay nakasangay. Ang isa ay doon sa tax records nga ni VP Sara para doon sa green box ng Bureau of Internal Revenue. Habang yung pangalawa naman ay para nga isubpoena rin itong bank at AMLAC records naman ni Vice President Sara Duterte. So nakita na rin naman natin yung, nasabi na rin naman yung magiging procedure dito. 15 minutes ang ibibigay sa bawat party para nga doon sa kanilang motion habang may 10 minutes naman for rebuttal para naman sa kabilang party. Final na ba yung desisyon ng prosecution na huwag ipresenta sa witness stand si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez? Yes, Cheryl, kanina naisiwalat din doon sa press conference na prior to yesterday kung saan nga inanunsyo na rin na hindi na nila ipepresent itong witnesses na si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello. Ay sinasabi naman nila na napapag-usapan na rin yan at nasabi nila na pinal na nga din itong desisyon na to dahil para sa kanila ay sapat na rin naman yung nasabi dito ni NBIR Regional Director Attorney Jerry Miloto kung saan nga pinapatunayan na yung video press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 ay authentic at walang halong edit. At yun na din naman yung nakita din sa proseso mismo na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.